Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shoutout po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, naglalike at nagsishare ng ating mga videos, sa mga OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At ganun din po, may God bless us all. May God protect the Marcos administration and to the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, itong coups na mayor ng Davao City na wake and bake na si Baste Duterte ay may maanghang pong sinabi sa Pangulong Marcos Jr. At ganoon din po, ang PNP po ay nagbigay ng statement tungkol sa ano po ang gagawin nila kung sakaling may lalabas pong arrest warrant sa mga allies ni Duterte, no, na involved diyan sa drug war, no. Kung meron man po sigurong ICC request through Interpol, ano po ang gagawin ng PNP. So unahin natin, ito na, itong PNP na lang mga kababayan. Sa ulat po ng GMA News, ang sabi po diyan ni PNP spokesperson General Jean Pajardo, no? Ito po, PNP ready to assist in serving possible arrest warrant versus Duterte allies involved in drug war. O ayan po mga kababayan. So sabi niya dito, she disclosed however that no information has yet been given to them regarding the matter, but assured the PNP has a template. Oh, may template na naman sila. In serving possible arrest warrants to other individuals linked to the drug war. So, template. Bato, ano yung sinasabi mo, no? Ewan ko, Bato, kung nagsisinungaling ka, no? Dahil sa galit mo, no? Ewan ko lang kung totoo yung sinasabi mo na may nag-tip na sa'yo. May nagbigay na ng impormasyon mo. Ayan po kasi yung code card, mga kababayan, no? O, di ba, galing Inquirer.net, sabi ni Bato, may nagbulong daw sa kanya at nagpapasalamat siya sa Diyos dahil mabait pa rin daw talaga ang Diyos sa kanya dahil may nagbulong na may lumabas ng warrant kay Digong at sa kanya. Ano to, Bato? Ano itong sinasabi ni PNP spokesperson General Jean Pajardo na wala pa silang nare-receive na information, na wala pa kayong mga arrest warrant? Yung mga cohorts, no, ni Digong tungkol dyan sa kanyang peking drug war, EJK, wala pa po Pero kung meron daw po, may template na sila. Siyempre, hindi nila gagayahin yung kay Digong. Hindi nila gagayahin yung kay Quiboloy kasi gas-gas na yon. Ang sabi lang, we have a template. Quote, unang-una, ayaw namin pangunahan ang proseso. Although, alam naman natin na malibang kay dating Pangulo ay may mga kasama po siya doon sa mga nakasuhan. Pero tama po kayo. Since nauna na nga itong naging pag-aresto sa dating Pangulo, ay more or less may template na tayo. Ayan. Pero hindi pa sinasabing may warrant nga. Bato, nasaan? Ibig sabihin, kung sakasakaling may lalabas at hihilingin po. Tingnan nyo. Kung sakali mang may lalabas, future. Pero ikaw, Bato, sinama mo ang pangalan mo sa arrest warrant ni Digong. Diba? Pinakita ko sa inyo yung kaninang code card ng Inquirer. Sabi niya may nagbulong sa kanya. May warrant ng lumabas kay Presidente Duterte at sa akin. Kaya pinili niyang wag sumama sa Hong Kong kasi pagbalik nila, aarestuhin sila. Pero planado po yun mga kababayan. Pati yung pagsasalita ni Bato ng ganon, planado yan. Nasa kanilang script. Yan po yung sinasabi ni Sara Duterte noon na kung saan nadawit po yung pangalan ng asawa niyang si Mans Carpio tungkol sa drugs, illegal drugs. Sabi niya, kailangan pong maayos ang aming script para tama ang aming linyahan. Di ba? Scripted. Alam mo naman ba to? Kala mo maloloko mo kami? Ulitin natin yung dinagdag na statement ni General Pajardo. Ibig sabihin, kung sakasakaling may lalabas at hihilingin po muli ng Interpol ang aming tulong ng PNP, nakahanda po ang PNP na mag-provide ng assistance at implement po natin itong warrant na ito according sa ating umiiral na batas. So therefore, wala pang hinihinging tulong mga kababayan. Kaya ikaw, Bato, masyado kang paranoid kasi
napigtas na ang ulo ng inyong organisasyon. Pero, uulitin ko, no? Base po sa teorya ni Professor Antonio Contreras, all of this is a play, no? Drama ng mga Duterte, an orchestrated play. No? It is a chess game kay Duterte. He sacrificed himself para po sa kapakanan ng kanyang mga kandidato at kanyang anak. Let's play a victim card, a martyr card, para namang kaawaan kayo ng mga tao. Tayo ang biktima, no? Imbis na magtago siya, magpugante siya, magiging negative yun. Mababara sila ng mababara, mga kababayan. So yan, tama po, no? Ginagamit talaga ni Digong yung pagiging chess master daw, di umano niya. So, he sacrificed himself. Di baling ako na lang, at least may future kayo. Ako, matanda na ako. Yeah. Now, punta tayo dito mga kababayan, dito po sa KUPS, kay Wake and Bake, na anak at mayor ng Davao City, Baste Duterte. Kasi po, ito rin, magpupuyos din ito ng magpupuyos. Magagalit ito ng magagalit. Ano ang sabi ng inyong Wake and Bake Mayor Baste Duterte sa GMA News? Baste Duterte to Marcos, we will stand up. We will fight back. Yan ang mga banta-banta niya. Hindi ka ba nakatayo? Ano ba nakatayo sa'yo? Malamang, ewan ko kung ano, ha? Ito po, defiant Davao City Mayor Sebastian Duterte on Sunday criticized and cursed. Sinumpa niya po, sinumpa niya. Kulang na lang, kulamin mo ang Pangulo. Bongbong Marcos after his father, Digong, was sent to The Hague in the Netherlands to face charges of crimes against humanity. In his speech, alam nyo, ginawa pa tong, holiday dyan sa kanila. May iyo po yan na sinasabing ang 88 araw ng Dabawenyo, ng Davao, ay isang holiday sa lugar nila. Sabi niya, he prayed that Marcos will be able to finish his term as chief executive as they will fight back following the alleged illegal arrest of his father. They will fight back. So do it. Huwag yung puro salita. Yung sinabi mong sasampalin mo si General Torre, hindi mo nagawa. Eto pa kaya? I will take this opportunity to tell Mr. Marcos. Di ba bastos din? Huwag natin siyang igalang. How I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved, especially to us who are calling out Rodrigo Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. Ay, talaga naman Matagal nyo nang hindi minamahal ang Pangulong Marcos. Matagal nyo nang hindi nirirespeto ang Pangulong Marcos. Matagal nyo nang binababoy ang Pangulong Marcos at ang pamilya at kamag-anak nito. Kayong mga tumatawag, nagmamahal kay Digong, paano nyo mamahalin ng higit pa kay Digong yung presidente at ang pamilya nito at kamag-anak nito? Diba? Siyempre, magiging aso kayo, garapata kayo ni Duterte. Alam pa lang mas mahal mo ang administrasyong Marcos kaysa Duterte. Di siyempre, mapapahiya tatay mo. Gonggong, hindi mo alam pinagsasabi mo. Mahal po ng sambayan ng Pilipinong mayorya ang Pangulong Marcos. Mahal na mahal namin ang Pangulong Marcos. Mahal na mahal namin ang Marcos Romualdez. Kayo, dyan lang kayo sa Davao, mga gunggong. Wala ka pang isang salita, animal, di ba? Quote, we will stand up and we will fight back. Go ahead. Anong gusto mong fight back? Patumbahin ang administrang Marcos o inciting to sedition? Di ba? The mayor said that aside from the president not being loved by the people, all he has is the government resources and his term. So what? Ganun din naman ang tatay mo. So anong pinagmamalaki mo? Beyond that, you are nothing. Really? Really? Oy, ikaw ang nating. Bakit? Kasi kung hindi ka isang Duterte, hindi ka magiging mayor. Naging mayor ka lang ng Davao City dahil ikaw ay Duterte. Dahil ang pamilya mo ay kapit-tuko gaman sa kapangyarihan sa Davao City. Sige nga, ano napatunayan mo? Bakit mo nasabing yan? Beyond that, you are nothing. Really? Sa palagay mo, nung hindi nanunungkulan sa gobyerno ang Pangulong Marcos Jr. noong 2016 to 2022, wala siya? Mas sikat pa ang BBM namin kaysa sa'yo, Wake and Bake, kaya wala kang karapatan.
na ako nagsalita ang walang alam talaga. Oo, baka naman ito, lusaw ang utak nito. You will never be loved by those who are calling out Robert Duterte. Sino nga naman magmamahal kay Pangulong Marcos? Bulag yang mga yan Mga ang utak ng mga yan, mga lusaw na tulad ninyo. 'Di ba? Walang sense yung pinagsabi niya. Tapos beyond that daw, no? Yung pagiging presidente ng Pangulo, yung kanyang resources, beyond that, after maging Pangulo ka, you are nothing. Really? O ikaw, pagtapos mo maging mayor, sige, wag kang tumakbong vice mayor. Tingnan natin kung nasaan ka. Kung mag-e-exist pa ang pangalan mong Basta Duterte, kung makilala ka pa, maalala ka pa. Ang Bongbong Marcos. Ang Marcos. Wow, nagsalita yung magaling. Nagsalita yung summa cum laude ng wake and bake. O kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo? No? Napakatalino talaga nung mayor ng Davao City na si Wake and Bake Basta Duterte, no? Hindi alam ang pinagsasabi. O dahil nga sa galit niya. O kayang kasabi niya, we will stand up and fight back. Do it, bitch! Do it now! Si Harry Roque, ang tagal nang nananawagan na lumabas na kayo at punta na sa EDSA. Nasaan kayo? Bakit nyo ginagawa sa Davao City yan? Baluarte nyo yan. Gawin ninyo doon sa hindi nyo baluarte. Diba? Pakita nyo sa sambayan ng Pilipino that these are the 32 million supporting the Duterte. Supporting Sara Duterte. Nasaan yung 16 million na boto ni Digong noong 2016? Nasaan kayo? Diba? Gusto nyo patalsikin ng Pangulong Bongbong Marcos para iupo ang ate mo? No way! Ang mga progressive anti-Marcoses at mga dilawan hindi papayag dyan. Diba? They will stage a protest about that. Magkakagulo talaga. Yan ang gusto ninyo. Magkagulo talaga para lalo nyong makita ang dugong Pilipino na dumadaloy sa katawan ng mga Pilipino. Dahil hindi naman kayo 100% Pinoy. No? Anong karapatan mo? Magsabi ng you will never be loved. Really? Patunayan mo. You will never be loved by those people calling out the name of Duterte. Given yun Tanga ka Diba? Ang tanungin mo, sabihin mo, you will never be loved by your fellow Filipinos. Really? Hindi lang yung mga tumatawag sa Rodrigo Duterte. Given na yun, na mas mahal nila ang Duterte. Kaya nga sila sumusuporta sa Duterte. Ang tanungin mo, yung mga hindi tumatawag ng Rodrigo Duterte sa kanilang bunganga. Kung talagang naniniwala pa sila. Diba? Nakakahiya Maling-mali ang pinagsasabi nitong si Wake and Bake. Parang ang utak niya, lutang na lutang. Daig mo pa si Manay Lenny sa pagkalutang Diba? Buti pa si Manay Lenny. Titulado, abogada ikaw. Tapos beyond that, daw sa power. So what? At least siya naging presidente, ikaw ba? Naging presidente ng bansang Pilipinas? Kung hindi lang sa tatay mo, baka hindi ka kilala. Diba, yung mga kwento-kwento sa kanya mga kababayan, di umano, Diba, ang tapang magsalita, hindi naman kayang gawin. Sige, gawin mo, manguna ka ngayon sa EDSA. Pumunta ka dun sa EDSA. Yung bang nananawagan yung mga vloggers, influencers ng mga DDC, pumunta ka dun? Nandun ka ba sa EDSA? Nagpakita ka ba dun? Wala. Nasaan ka? Baka naman nagwi-wake and bake mga kababayan, nagtatanong lang. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.